DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 28 na tayo ng Setyembre 2023. Kabilis talaga ng panahon, ano ha? Next week, October na. Bonus na naman. Sa ulo ng ating mga balita, sama ng panahon ng LPA sa Extreme Northern Luzon, pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang sama ng panahon, inaasahang papasok sa bansa sa weekend at magiging unang bagyo sa pagpasok ho ng Oktubre ayon sa Pag-asa. El Nino phenomenon posibleng tumagal pa ng hanggang summer ng susunod na taon. 5.768 trillion pesos na pambansang budget sa 2024 pinagtibay ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa. Confidential intelligence funds ng ilang civilian agencies sililipan sa mga ahensya na responsable sa seguridad, lalong-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno na nakatutok sa West Philippine Sea. Panukala ng Senado sa reforma ng PNP suportado ng Department of the Interior and Local Government. Investigasyon sa kultong kumikilong sa Surigao del Norte aarangkada na ngayong araw. Magsasaka patay naman sa pananaga sa Isabela. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na huling namataan sa layong 1,000 kilometro silangan ng Batanes sa Extreme Northern Luzon. Yan pa man, sinabi ni Benson Estereja ng Pag-asa, maliit ang posibilidad na naturang LPA ay maging bagyo at maaaring malusaw din sa loob ng 24 oras. Kaya lang meron pang isang sama ng panahon na nasa labas pa ng PAR. Ang binabantayan din ng Pag-asa, nasa southern portion ito ng Guam o layong 2,140 kilometers southeast of Luzon. Sinabi ni Estereja na posibleng pumasok sa PAR ang naturang LPA ngayong weekend. May posibilidad na maging isang bagyo sa susunod na 2 araw. Dahil naman sa extension ng LPA at habagat, sinabi ni Estereja na magiging maulan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Masbate, gayon din sa northern portion ng Palawan at Occidental Mindoro. Asahan din ang isolated rain showers sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan, epekto naman ng localized thunderstorms. Samantala, nagpalabas din ng flood alert ang Pag-asa sa Visayas at Mindanao, epekto naman ng extension ng LPA at ng habagat. Pag natuloy po itong sama ng panahon na nandyan sa may bandang Guam pa, ito'y tatawagin naman sa pangalang Bagyong Jenny. Posibleng tumagal pa ang pag-iral ng El Nino phenomenon hanggang sa susunod na tag-init o sambayo ng 2024. Ayon sa Pag-asa, mahigit kalahati ng bansa o 45 probinsyang makararanas ng taguyod sa dulo ng Marso sa susunod na taon. Kabilang dito ang Ilocos Region, Cordillera, halos buong Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Palawan, Guimaras Central at Eastern Visayas. Lahat ng mga ito ay mga rice-producing area. Nasa listahan din ang Zamboanga Peninsula, ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Northern Mindanao, lalawigan ng Cotabato, ang Davao de Oro, gayon din ang Dinagat Island. Pawang mga agricultural areas din. Kasalukuyang umiiral ang moderate El Nino sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Tinatayang sa Nobyembre hanggang Enero ang magiging kasagsagan nito. 7 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Lumitaw sa investigasyon na guilty sa Lonok Pera modus ng NAIA ang 4 na empleyado ng Office of Transportation Security. Kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi tsokolate. Hindi ho kaming nagsasabi nito at doon sa mga nagsasabing nagpapakalat tayo ng fake news. Makinig kayong mabuti. Hindi tsokolate ang isinubo ng security officer na si Irency Morados kundi $300 na ninakaw nito sa isang pasaherong Chinese. Napatunayan din na niyang guilty sa modus ang 3 tauhan ng OTS na kasabwat nitong si Morados.
Sinabi ni Bautista na gumugulong ng proseso ng pagpapatalsik sa pwesto ng nasabing mga personnel ng OTS. Alam po nyo, nakakahiya ho ito Mantakin nyo pati sa international magazine lumabas na ho itong kwentong ito. Ipinagutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na gawing prioridad ang mga Farm to Market Road Project. Ito upang makinabangan niya ang mga lokal na mga magsasaka at matiyak na maayos ang daloy ng mga produkto at serbisyo. Sa sectoral meeting sa Palasyo, inatasan ng Pangulong BBM ang Department of Agriculture makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga lugar na kailangan ng Farm to Market Road. Pinapaayos din ng punong ehekutibo ang mga Farm to Market Road na nasira ng baha o dili kaya ng iba pang kalamidad. Siguro ang ganda ng ngiti ngayon ng mga mayor at saka ng mga congressman. Wow! Happy days are here again! Ang sabi ng Pangulo, Farm to Market Road, hindi Road to my farm. Ay, nako. Wakasan nyo nga nyo yung practice na yan, ang dami ho sa mga farm ho ng mga kilala nating mga politiko, lalong-lalo na sa Mindanao, yung isang mayor nga, mantakin ho ninyo yung daan, yung daan kinonstruct, pinadaan sa kanyang rancho. Ganun ho katibay yung pagmumukha ng walang hiya. Kumita na ho sa right of way, tumaas pa ang valor ng kanyang propiedad. Anyway, kunin ka na sana ni Lord. Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na pambansang pondo para naman sa susunod na taon. Sa botong 209, 3 ang tumutol at walang abstention. Pinagtibay ng kapulungan ng House Bill 8980 o ang 2024 General Appropriations Bill. Nagkasundo ang mga kongresista na bumuo ng maliit na komite na siyang susuri sa mga panukalang amendment sa national budget. Pinasalamatan at kinilala naman ni Speaker Martin Romualdez ang walang kapagurang dedikasyon ng kanyang mga kasamahan sa pagtalakay at pagbusisi sa budget bill. Target naman ng Pangulong Bongbong Marcos na malagdaan ang panukalang pambansang pondo bago magpasko. 9 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Aalisin na ang confidential at intelligence funds sa mga line agency ng pamahalaan at sa halip ay ilalaan na lamang sa mga ahensyang nakatutok sa problema sa West Philippine Sea o yung may kinalaman sa national security. Sa isang joint statement ng mga leader ng iba't ibang partido sa Kongreso, sinabi nila na ibibigay na lamang ang naturang pondo sa Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Intelligence Coordinating Agency at National Security Administration. Ito ay para mapagtibay ang surveillance at intelligence gathering ng mga naturang ahensya sa West Philippine Sea. Pinuri din ng grupo ang ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard na baklasin ang water barriers na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mahalaga na matiyak na magagamit ang limitadong pondo sa mga prioridad ng gobyerno at pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino kabilang ang mahigpit na pagbabantay sa West Philippine Sea para mapagalagaan ang ating soberanya. Ililipat naman ang 650 million pesos na pinagsamang confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at ng DepEd sa mga security at intelligence agency. Ayon kay Congressman Rizalde Osaldi Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, kabilang sa paglalaanan ng Philippine Coast Guard, ang National Security Agency, National Intelligence Coordinating Agency at ang BIPAR. Idiniin ni Congressman Co na pinakamahalagang mabigyan ng malaking CIF ang mga tumututok sa mga banta sa West Philippine Sea. Bukod sa Office of the Vice President at DepEd, aalisan din ng CIF ang iba pang civilian agency at ililipat na ito sa iba pang mga responsableng intelligence at surveillance agencies ng bansa. Sinabi pa ni Speaker Martin Romualdez na layon ng desisyon ng Kamara na mapalakas ang pagbabantay ng Pilipinas sa West Philippine Sea mula Northern Luzon hanggang dulo ng Palawan. 12 minuto na makalipas ang alas 4. Plano naman ng Senadong i-reallocate din ang confidential at intelligence fund ng ilang hensya sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagkasundo mga senador, ilipat ang CIF at iba pang kinakailangang pondo sa intelligence community. Nang tanungin kung isasama ang confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd, sinabi ni Zubiri na bubusisiin nila ang pondo ng lahat ng ahensya. Ang hakbang ng Senado ay kasunod naman ng pasya ng Kamara na ilipat na nga ang mga CIF ng civilian agencies sa mga ahensyang responsable sa pagbabantay sa West Philippine Sea.
Samantala, hindi 11 araw, kundi 19 na araw. Ginastos ng Office of the Vice President ang 125 billion pesos na confidential fund noong 2022. Ito naman ang paglilinaw ni WO Representative Maria Carmen Zamora, ang budget sponsor ng tanggapan ni VP Sara Duterte. Punto ni Zamora, naging batayan sa report ng Commission on Audit ang utilization ng pondo na nagsimula noong Disyembre 20 hanggang 31 o 11 days. Pero ang implementasyon na niya ng programa ng OVP ay nagsimula nang ilabas ang Special Allotment Release Order noong December 13, 2022. Yan po man sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na malaking halaga pa rin ang 125 billion pesos para maubos lamang sa loob ng 2 linggo. Nagpahayag naman ng suporta si DILG Secretary Benhur Avalos Jr. sa panukala ng Senado na i-reorganize o i-reforma ang Philippine National Police. Ayon kay Avalos, ang nasabing panukala ay magiging daan para sa unang komprehensibong legislative reform sa PNP mula noong 1998. Ang tinutukoy ni Avalos ay ang Senate Bill 2449 for an act providing for the organizational reforms in the Philippine National Police. Ang may akda nito ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Layunin nitong amyendahan ang Republic Act 6975 o yung DILG Act of 1990 at Republic Act 8551 o yung PNP Reorganization Act of 1998 para magkaroon ng rejuvenated purpose at excellence sa pambansang pulisya. Ang panukalang batas sa Senado ay counterpart measure ng House Bill 8327 na inoprobahan ng Kongreso sa ikatlot huling pagbasa noong Agosto sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Sa Senate Plenary Session kung saan dumalo ang DILG Secretary, sinabi nito na ang hakbang ay isang napapanahong tugon upang maging responsive ang puwersa ng pulisya sa mga napapanahong hamon, partikular na sa pagpapatupad ng mga batas. Tampok din sa bill ni Senator Bato ang pag-institutionalize ng iba't ibang tanggapan ng PNP na nilikha ng ad hoc sa nakalipas na 25 taon upang tumugon sa mga alalahanin sa public safety concern tulad ng Anti-Cybercrime Group at ang Area Police Command. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakabase naman sa Surigao del Norte. Kapanayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Brigadier General Kirby John Craft, Regional Director ng PNP Region 13, may mga biktima pang lumutang para maghain ng reklamo. Ayon kay Craft, parami ang mga nagsasampa ng reklamo laban sa grupo, partikular na sa leader nito na si Jeren Skilario alias Senyor Aguila at iba pang mga miyembro ng manoy kultong grupo. Tiniyak naman ang opisyal na haharap ang mga lider ng grupo sa pinatawag na Senate Inquiry na magsisimula ngayong araw. On the record po natin, meron na pong 10 po na iba't iba pong kaso dito po sa mga membro po, sa leaders po nitong SBSI. So from child trafficking to forced labor, yung iba po 7610, yung women case po natin. Laban po doon sa mga ibang membro nito. Meron po bang may kinalaman sa armas at sa pagtataglay ng private armed group? Yun po, wala pa po tayong ganun po. Although may report po dito, so inaksyon na naman po ito ng PNP dito. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha, dahil tuwing hapon lang naman ang pagsama ng panahon. Kunuto ka ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? Aba, all you need is pride. Ba't mapahirapan ng self-concern pride? Isa at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Subumon cotton. Gawa po ito ng ACS. Ipinagbawal ng provincial government ng Sulu ang pagpasok ng mga commercial fishing boat. Effectively, pinabawal nito ang pangingisda ng mga commercial fishing boats sa Zamboanga Peninsula at iba pang rehiyon sa bansa na sakop po ng kanilang lalawigan. Pinag-utos ni Sulu Governor Abdusa Cortan kumpiskahin ang mga bangkang pangisda na maglalayag sa Sulu Sea na hindi sakop ng kanilang teritoryo. Idiniinita na inagawa ng mga malalaking commercial boat at fishing vessel ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda sa Sulu. Sinabi pa ng gobernador na iniisip naman niya
ang nasa 20,000 mga magagawa ng fishing companies na posibleng mawala ng kita. Pero mahigit 1 milyon na niya sa mga residente ng Sulu. Karamihan sa mga ito ay nakadepende lamang sa kabuhayan ng pangingisda. Mukhang yung resolution ho na inilabas ho ng lokal na pamahalaan ng Sulu, hindi binabanggit yung talagang undertone. Alam po ninyo, matagal na ho nanging isda ito pong mga commercial fishing boats dyan po sa Sulu Sea. Partikular na sa may bahagi ho ng Hulo. Sa totoo lang, maayos naman ho silang nakakapangisda dati, At ang ginagamit nilang lambat, yung mga malalaki, mas malalalim kasi nga commercial fishing ito at hindi sumasakop, hindi ho sa loob ng municipal waters. Siyempre, medyo nangangamba din sila kay Governor Tan, kay Sakur, kaya sumusunod sila doon sa naging direktiba. Tanong nila, bakit naman sila kailangan gipitin? Tsaka hindi 20 milyon, hindi po 2,000 50,000 workers mula po sa iba't ibang kaning company, mga fishing vessel at iba pang mga allied services ang apektado po ng ban na ito na nagsimula noon pang September 15. So ilang araw nang hindi kumikita itong mga itong mga mangingisda, itong mga manggagawang ito na no work, no pay. Arawan po ang sweldo. Ayan saan kaya ilalagay ni Governor Tan yung pong mga mawawalan ng trabaho dito pagka nagkataon? Ang balita ho natin, meron ho kasing mas malaking dahilan na nasa likod ho ng pagpapalabas niya ng naturang ordinansa. At ito ay dahil sa tumatanggi na yung pong mga fishing operators na bumili ho ng krudo mula po sa kumpanya ni Governor. Bakit ho kanyo? Overpriced daw ho ng 8 piso 8 pesos na mas mataas kung ikukumpara ho ninyo sa commercial gas station. Mantakin mo kung ikaw gagamit ka ng 1,000 o ng 100,000 liters para sa isang buwan. Di lugi mo na kaagad is 800,000. Mukhang dapat tingnan ito ng Department of Agriculture, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Kongreso at ng Senado dahil malamig itong 50,000 na mawawalan ng trabaho kapag nagtagal pa ang naturang problema. Maganda umaga, Pilipinas! Dead on the spot ang isang magsasaka matapos pagtatagay ng bolo sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ng biktima na si Ronnie Ganab, 50 anyos, residente ng barangay San Vicente Jones. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagkakapilamang si Kamalig si Ganab at ang kaibigan nitong si Johnny Mangantulaw ng maganapang naturang pananaga. Biglang dumating ang isang Fernando Garcia. Pinagtataga si Ganab sa mukatlig na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Nasa custody na ng mga otoridad ang suspect matapos silang sumuko sa chairman ng barangay. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang krimen. Samantala sa iba pang mga balita mula sa mga lalawigan, kapitan sa barangay nakaligtas naman sa pamamaril sa Leyte. Detalye ng balita mula kay Elijah Balbin mula sa radyo natin Lawang. Elijah. Nakaligtas ang isang barangay kapitan sa pananambang sa barangay Baco, Leyte pasado alas 5 nito lamang September 24 ng taong kasalukuyan na. Kinilala ang biktima na si Edgar de la Rosa, 52 taong gulang at isang kapitan sa barangay Baco, Leyte. Ayon sa biktima, habang minamaneho niya ang kanyang Toyota pickup sa Mabini Street, Poblacion, Leyte, may isang lalaki na sakay ng isang motorsiklo at bigla na lamang siyang pinagbabaril. Nakuha sa lugar na pinangyarihan ang 10 basyon ng bala habang wasak naman ang ilang bahagi ng sasakyan ni De La Rosa. Sa ngayon, inaalam pa ng kapulisan kung ano ang motibo sa pagtambang sa isang barangay captain.
Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawang. Ako si Elijah Balbin. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Elijah. Samantala, rapist naman arestado sa manhunt operation sa Oriental Mindoro. Detalye ng balita mula kay Jay Corpus mula sa radyo natin Victoria. Jay? Magandang umaga. Arestado sa kasong rape ang rank 4 most wanted person ng Mimaropa matapos ang naging operasyon ng mga otoridad sa barangay Bagong Bayan Rojas noong linggo, September 24. Ayon sa Mimaropa Police, ang suspect ay kinilalang si Rodel Talamisan Gotana, 38 anyos at naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng Family Court Branch 10 sa Bulalakaw para sa kasong rape sa ilalim ng RA 11648 or the Act Providing Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse, increasing the age for determining the commission of statutory rape. Ang pagkakaaresto kay Gotana ay mula sa pinagsanib na pwersa ng Rojas MPS, PIT or MIN, Police Provincial Office, PNP SUP at Philippine Army. Mula dito sa 103.7 Radyo natin Bungabong. Ako si Jay Corpus, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. 23 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Maraming salamat, Jay. Samantala, mahigit naman sa 1,000 rice retailers sa buong Bicol Region ang nakatanggap na ng ayuda mula sa DSWD. Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. mula sa radyo natin Birak. Ray. Nasa 1,251 na rice retailers sa Rio Bicol ang mabibigyan ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD Bicol. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Office, Region 5, Regional Director Norman Laurio. 505 rice retailers ay mula sa second batch ng mga micro rice retailers kung saan 162 ay mula sa lalawigan ng Albay, 319 sa Camarines Sur, 5 sa Catanduanes at 11 sa Masbate. Dagdag pa ng opisyal, nasa 746 pa ang kasabay sa distribusyon ng ayuda na magsisimula ngayong araw hanggang bukas na kabilang sa unang batch na hindi nabigyan. Ngayong araw ay payout sa lalawigan ng Camarines Sur, Masbate, Sorsogon at Catanduanes, habang sa Setyembre 30 ay sa lalawigan ng Camarines Norte na siyang may pinakamalaking bilang ng rice retailers. Nasa 18.1 milyong piso ang inilaan na pondo ng ahensya para rito. Siniguro naman ni Regional Director Laurio na may sapat na pondo para sa mga rice retailer base na rin sa Executive Order No. 39 ng Presidente Bongbong Marcos Jr. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabalas Ray, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga-Kalumpit, Bulacan. Nananawagan naman ang grupo ng mga magsasaka na magbitiw na sa pwesto sina Finance Secretary Benjamin Jokno at National Economic and Development Authority Director General Arsenio Balisacan. Ang panawagan ay kasunod pa rin ng panukala ng dalawang opisyal na ibaba o alisin na ang taripa sa mga imported na bigas para mapababa daw ang presyo nito sa merkado. Papanayam ng DCRH at ang radyo natin kay Ginoong Rosendo Soon Cheer ng grupong Sinag, tinawag na niya na magandang development ang hindi pagsang-ayon ng Pangulong Bongbong Marcos sa panukala ng mga economic manager na bawasan ang taripa sa imported na bigas. Dapat niyang bigyan ng prioridad ang mga lokal na mga magsasaka lalo't papasok na ang panahon ng anihan. Hanggang masigurado natin na hindi up to December, no? Baka mamaya by January ulit gagawin ulit ng dalawang talihim. Dapat may commitment sila na pagka yung Congress is in session, doon sila mag sa Kongreso kung talagang doon nila, no? Pero kung yung shortcut na ginagamit palagi kasi sanay sila sa past administration. Inahanap din ang grupong Sinag ang 10 billion pesos na inallocate sa PhilMec o yung Mechanization Agency ho ng DA. Bakit daw ho yung procurement para sa 2021 ng mga makina kinakailangan, mechanization na kinakailangan ng mga magsasaka hanggang ngayon hindi pa napapabid? Baka ho tutulog-tulog ho itong mga taga-PhilMec, Pangulong BBM. Pakibaston nga ho itong mga ito.
Pagtakin nun nyo, 2021 pa ho na ilan yung pondo, hanggang ngayon hindi pa nila na ipapabid. Magkano bang pagka na-deposit ang sa time deposit ang 10 bilyon, magkano bang ayaw natin mag-isip ng gano'n? Kaya lang, di ba? Anong katuwiran nila at hanggang ngayon hindi pa ho napapabid yan. Isa ng ganap na batas ang trabaho para sa Bayan Act na magsisilbing master plan sa paglikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Layo ng Republic Act 11962, matugunan ng unemployment, underemployment, reintegration ng mga OFW at iba pang hamon na kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino. Sa kanyang talumpati matapos lagdaan ng trabaho para sa Bayan Act, binigyan diin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na binubuksan ang bagong batas. Ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan merong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Suportado rin ang batas ang pagtataas ng kalidad ng micro, small and medium-sized enterprises at industry stakeholders. The law will help us solve the various challenges plaguing our labor sector, such as low-quality jobs, skills mismatch, and underemployment, among others. It likewise addresses the need to update the skills of our workers and promote the use of digital technologies, particularly for our micro, small, and medium-sized enterprises, or MSMEs. Crucially, this act will lay the foundation for the Trabaho para sa Bayan Interagency Council, which will craft a master plan for employment generation and recovery. It will be chaired by the Director General of the NEDA and co-chaired by the Secretaries of the DTI and of the DOLE, with representatives from other agencies and from various sectors. All government agencies, including LGUs, are enjoined to cooperate and coordinate with the Council to ensure the effective integration of the plan into their policies and programs. I therefore direct the Council and all concerned government agencies to fast-track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakeholders can immediately benefit from it. Samantala, binigyan din naman ni House Speaker Martin Romualdez na ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Trabaho para sa Bayan Act ay pagpapakita ng dedikasyon nito na mapaganda ang kalagayan ng buhay ng mga Pilipino. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos saksihan ang paglagda ng Pangulo sa Republic Act 11962 o Trabaho para sa Bayan Act na maglalatag ng National Employment Master Plan. Ang bagong batas ay mula sa Senate Bill 2024 na napagtibay noong Mayo at House Bill 8400 na inaprobahan naman ng Kamara noong pang-Agosto. Layunin ng RA 962 na bumuo ng isang job creation plan sa loob ng 3 hanggang 10 taon na umaagapay sa post-pandemic recovery ng bansa. Magsisilbi itong master plan ng Estado para makalikha ng trabaho upang maipatupad ang short at long-term goals ng bansa. Ayon kay Romualdez, ang multifaceted na approach ng bagong batas ay makalilikha ng trabaho at titiyak din na matatag at mabilis na pagbangon ng bansa. Kasama rin sa batas ang pagbibigay ng insentibo upang makahikayat ng mga kumpanya na lilikha ng mapapasukang trabaho ng mga Pilipino. Teka muna. Kasi sign lamang ho nitong Trabaho para sa Bayan Act. Mahigit ho sa 50,000 na mga manggagawa dyan po sa Zamboanga ang mawawalan ng trabaho dahil po lamang sa isang ordinansang pinalabas ni Sulu Governor Abdu Sakurtan. Inaprobahan na ng Kongreso sa katuling pagbasa naman ng panukalang mag-aamyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act o Republic Act No. 10845 upang maging habang buhay ang pagkakakulong ang ipapataw na parusa sa mga agri-smugglers. Nakakuha ng 889 o 289 na pabor na boto, walang tumutol, ang House Bill 9284 o Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act. Sa ilalim ng panukalang smuggling ng bigas at iba pang produktong agrikultural ay tuturing ng economic sabotage na magiging habang buhay ang pagkabilanggo na pinakamabigat na parusa. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, bilang na ang maliligayang araw ng mga smuggler, mga hoarder at kartel kapag ito'y naging ganap na batas. Umaasa rin si Romualdez na lilikha ng chilling effect ang naturang panukala sa mga negosyanteng mas pinipiling kumita ng malaki at hayaan na ang paghihirap ng nasnakararaming Pilipino. Ang Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act ay bahagi ng LEDAC Priority Bills ng Malacanang. 31 makalipas ang alas 4 ng umaga, muling iginitaman ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan na maamyandahan ang mga luma at istriktong provisyon ng 1987 Constitution sa larangan ng ekonomiya
upang makahikayat ang mas maraming mamumuhunan at makalikha ng dagdag na mapapasukan trabaho at pagkakakitaan ng mga Pilipino na magre-resulta naman sa pag-unlad ng bansa. Kanya mensahe sa ginanap na Philippine Constitution Association Day at Senate Night sa Fairmont Raffles Hotel. Ito'y sa Makati City, sinabi ni Romualdez na ang amyenda sa restrictive economic provisions ng saligang batas ay magdudulot ng pagbabago sa kinabukasan ng ekonomiya ng buong Pilipinas. Ang turang event ay magkatuwang na organisa ng Manila Overseas Press Club at ng PhilConsa. Pinalagaan ng Department of National Defense ang alegasyon ng China na nag-uudyok ng gulo ang Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi ang Pilipinas ang promotor ng gulo sa West Philippine Sea at hindi lang maintindihan ng Beijing na hindi naman ang bansa ang kumukubkob ng isang teritoryo. Sinabi pa ng kalihim na tinanggal lamang ang floating barrier ng China sa Baho de Masinloc. Dahil bukod sa karapatan nito ng Pilipinas, delikado ito para sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi na raw nagulat si Teodoro sa pambabraso ng China, pero hindi rin dapat ituloy ng Pilipinas o dapat pa rin ituloy ng Pilipinas ang pagtutol dito, gayon din ang paninindigan na ipaglaban ng ating teritoryo. Maganda umaga, Pilipinas! Kandidat ng hangin sa Batangas nasa good category base sa air quality monitoring. Abuy-buti naman. Detalye ng balita mula kay Renz Belda, RH35. Renz, good morning. Nasa good category ng kalidad ng hangin sa lalawigan ng Batangas batay sa air quality monitoring na isinagawa ng Batangas State University mula na makaranas ang probinsya ng volcanic smog noong nakaraang linggo. Base sa report, pumalo sa halos 700 residente ng lalawigan na nakaranas ng problema sa kalusugan dahil sa epekto ng volcanic smog o VAG na dulot ng sulfur dioxide emission na mula sa Bulkang Taal. Base sa datos na nakuha ng Department of Health o DOH, pinakamaraming naitalang naapektuhan sa bayan ng Balete na nasa 208, na sinundan ng San Pascual na nasa 125 at pangatlo naman ang bayan ng Agoncillo mayroong 76. Samantala, matindi ring naapektuhan ang sektor ng pagsasaka o agrikultura sa bayan ng Balete. Para sa kaunlaran sa Pilipinas, TCRH ito, si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat rin. Samantala, meron pong isang lalaki na nahuli ho sa checkpoint. Diyan lang po sa 3rd Avenue, Quezon City. Aba, natamaan po ng bala ang isang gwardiya, patay. Flash Report. Flash Report! Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin? Ano nangyari kay Edwin? Edwin? Go ahead. Sandali, establish natin muli ang linya ni Edwin. Binigyan din naman ni Masinloc Mayor Arsenio Lim na prioridad din ang kaligtasan ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Kapanayam ng DZRH kay Mayor Lim, sinabi nito na lagi nilang sinusigurong ligtas ang mga mangingisdang pumapalaot sa pamamagitan ng advisory na pinapalabas ng Philippine Coast Guard. Tugon ito ng alkalde kasunod ng paghimok ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisda na panatilihin ang presensya o pangingisda sa Scarborough Shoal at iba pang site sa West Philippine Sea. Basta may assurance po na ang buhay ng mga kababayan ko ay hindi mapunta sa peligro. Gusto ko po yun para establish natin, i-assert natin yung ownership natin na yan ay parte ng Masinloc. 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede ho ninyo ipabaon sa inyong mga mahal sa buhay, proteksyon laban sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households, sa mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan na natin si Edwin Duque, RH23. Edwin. Kuya Indel, isang gwardya ng BPI ang nakabulag na ngayon sa harap ng BPI makaraan na tamaan umano
ng ligaw na bala mula sa isang motor naber na nasita ng Caloocan Police kaninang alas 2 na madaling araw. Ayon dito sa isang nagngangalang Aldwin na may-ari ng isang motor na bagong-bago. Pinutukan at binaril ito sa ulo sa bahagi ng Maynila kagabi. Saka inagaw yung motor. Buti na lamang at yung helmet ito ang tinamaan at nakaipo, Kuya Angel. Pero yung basyo ng bala ng baril na nakunan pa ng biktima ay dala-dala rito sa Caloocan upang ipresenta sa Soko. Ayon sa isang investigation, sabi kanina ni Police General Ruben Acuesta na itimbre na pala sa anti-carnatic unit itong motor na nandito ngayon sa gitna ng kalsada ng 3rd Avenue ng sitahin ito. Pero mula doon sa bahagi ng 2nd Avenue, tumakbo papuntang Maynila. Pero na-corner ng pulis dito sa may bahagi ng 2nd Avenue. Dito na nakipagputukan ayon sa witness o ayon sa security. Nakita niya yung isang security guard dito sa bus terminal. Nakita niya na may dalang usi yung suspect. Kaya medyo nag-alanganin yung mga otoridad hanggang ito tumakbo sa bahagi ng pupuntang Maynila sa yung madilim na bahagi ko ito dahil ito may 3rd, 2nd Avenue yung merong pakaliwa, no? So medyo madilim dahil hindi agad nakapag-responde yung ibang kasamahan ng pulis. Medyo nag-alanganin dahil may dalang automatic rifle. Kaya yung bala ngayon nagkalat, yung basyo ng bala nagkalat dito sa kalsada habang dumating na yung inspector ng PPI. Ito yung Unified Security Agency. Kaya initial pa lang yung gwardiya Ariel yung sinasabi pangalan na naglagay ng gwardiya sa panggabi dito sa PPI dahil sira yung salamin. Pero minalas itong gwardiya na tinamaan umano ng ligaw na bala mula sa suspect. So yan din mamaya ko yun yung ibang detalye kung nitong pagkabatay ng isang gwardiya dahil sa pagkibagbaril ng isang motor naber dito sa Caloocan. Mula pa rin sa kanan sa Pilipinas, dito sa Rich. Ako si RS23 Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Drug din naman sa Baguio City, nalansad ng PIDEA. 5 drug personalities ang natimbog. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Na ibang damigat na kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Romy? Tuloy-tuloy ang anti-drug operation sa Baguio City. Nito lamang nakarang araw, niransag ng PIDEA Cordillera ang isang drug den matapos matimbog ang 5 massage therapy second isang entrapment operation sa Barangay Irisan, Baguio City. Kinilala ni PIDEA Cordillera Regional Director Julius Paderes ang mga suspect na sina Myra Ruiz. Ang kinakasama nitong si Ulysses Jasis Bon Jovi Hobeliana, Ace Amigo at Mark Lawrence Bungkag. Nakumpiska sa natural anti-drug operation ang 10 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 68,000 pesos at sari-saring drug paraphernalia. Ang mga suspek ay pansamantalang nasa pangangalaga ng PIDEA Cordillera Custodial Facility at kakasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. Drug din naman nalansag, 7 taong natiklo. Dan po naman ito sa Balanga, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ang 7 nahuling drug suspect sa binuwag na drug den ng Balanga City PNP Drug Enforcement Unit sa Barangay Kataning, Lungsod ng Balanga. Ang mga naaresto ng operatiba ng mga tauhan ni Balanga City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Sonia Alvarez na pinamumunuan ni Police Staff Sergeant Ian Lagi Binluan ay kinilala ang mga ito na sina Jimmy De La Cruz, Daryl Manalo, Arvin Caton, Melvin Mendoza, Alan Reyes, Melchor Ginto Jr. at isang Marites Gabriel na pawang mga residente sa nabanggit na lugar. Sa ulat, nakatanggap ng inter-report ang Balanga City Drug Enforcement Unit na ginagawang drug den ang nabanggit na lugar. Kaya agad ikinasa ang bypass at nang magpositibong makabili sa target na suspect, agad nilang pinasok ang nasabing bahay at nadatan nila ang mga suspect na naroon sa loob ng bahay. Nakumpiska sa kanilang pag-iingat ang 60 gramo na shabu na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 408,000 piso
at mga drug paraphernalia. Dinala mga ito sa Balanga City PNP at hinihanda na ang kasong isa sa pampaglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilag. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paabaki kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa bayan po ng mga Tarem. At syempre sa Dagupan. Magandang umaga din kay Mayor Paul Batawil. Drag din sa Dagupan City nalangsag ng PIDEA at PNP. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanid sa Kemin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy? Kalabosong maglibin partner at dalawang parokyano matapos salakay ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA at PNP ang isa umanong drug din sa barangay Tapwak, Dagupan City. Ayon kay Mr. Richie Camacho, PIDEA Pangasinan Provincial Officer, target lamang nila ang babaeng suspect at live-in partner nito sa isang bypass operation. Subalit bumulaga sa mga itong dalawa pang kalalakihan na kasalukuyang nasa kalagitnaan ng paggamit na illegal na droga. Nakumpiska ang nasa humigit kumulang 15 gramo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 108,000 pesos. Nabatid na bukod sa negosyong boarding house ng mag-live-in partner ay ginagawa ring drug din ang kanilang bahay kung saan ay maaaring gamitin ang isang kwarto sa mga nagnanais bumatak na parokyano na bumibili sa kanila ng shabu. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA Pangasinan ng 4 na nadakip at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Alas 4:44 ang oras sa buong kapuluan, sinuspende ng 70 araw ng Sandigan Bayan si Antigua Governor Rodora Cadiao kaugnay ng kaso nitong grafa. Naglabas ng suspension order ang 7th Division dahil sa manoy illegal na reassignment at pagtanggi ni Cadiao na bayaran ng sweldo at allowance ng mga empleyado ng provincial government, partikular na si Antonio de la Vega. Nagkakahalaga ng 1.66 million pesos ang hinihingi at hindi na ibigay ng sahod at mga benepisyo ni De La Vega bilang hepe ng Provincial General Services Office mula 2016 hanggang 2018. Inilipat din naman ng gobernadora si De La Vega sa Kulasi Satellite Office. Sinabi ng Sandigan Bayan na pinagtibay ang validity ng kaso nang mag-issue ito ng resolusyon noong July 19 na nagbabasura sa motion to dismiss sa kaso ni Governor Cadiao. Una nang nag-issue ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban kay Cadiao pero naglagak ito ng 70,000 pisong piyansa, partikular na sa kanyang kampo noong June 9 sa Kidapawan City Regional Trial Court. 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga misis! May araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela o galing sa mga lakwatsa? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Patuloy naman si Senator Bongo sa paghahanap ng mga oportunidad para mabigyan ng livelihood ang mga Pilipino. Payag ito ni Go kasagbayan ay sanagawang relief operation sa mga disadvantaged at mga displaced workers ng Alangalang Leyte. Namahagi ang grupo ng senador ng mga goodies at mga t-shirts para sa mga apektadong 457 workers. Nagpasalamat din ang senador sa Department of Labor and Employment dahil sa pagbibigay ng oportunidad at pag-asa sa mga manggagawang Pilipino na nawalan ng trabaho dahil sa kinakaharap na krisis. Binigyan din ng senador na sa pamamagitan ng programa ng DOLE ay marami ang mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho at kumita para makaahon at muling makapagsimula. Sa showbiz, sino man itong ito bang baguhang aktor si Seth Pedelin? Pogi itong batang ito, no ha? Natutuwa na ikinukumpara siya kay Daniel Padilla pero gusto raw bumuo ng sariling identity. Ang batang ito, galing din to sa hirap, di ba? Nabigyan ng break ka. I-chika mo nga yan, Morley Alinio. Morley!
Morley. Ising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang bagets actor na si Seth Fedelin. Well, si Seth Fedelin ay kamukha o kahawig nitong si Daniel Padilla. At ayon sa naturang aktor, natutuwa raw siya kapag kinukumpara siya kay Daniel Padilla. Pero hindi daw ibig sabihin nun ay gusto niyang maging Daniel Padilla mismo dahil nais daw niya ay magkaroon siya ng sariling identity. Well, sa totoo lang, inamin ng nasabing aktor na malaki na ang pagbabago sa kanyang buhay mula nang siya ay mag-artista. Dati-rati ay hindi daw siya pinapansin ng mga tao pero ngayon ay nagpapapicture na sa kanya. Inamin ng binata na nung una daw ay naiilang siya kapag may nagpapapicture sa kanyang mga fans. Ngayon ay hindi na. Isa lang ang sinabi ni Seth. Sana nga daw ay matupad pa ang maraming pangarap niya sa buhay ang makatulong sa kanyang mga magulang. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Samantala, mga lumabag sa gun ban, sinampahan ng kaso sa Tacloban. Umakyat na nga ito sa 10. Detalye mo na kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Tacloban. Jimmy? Umalo sa 10 ang nasampa na ng kaso sa City Prosecutor's Office na naaresto na individual na nagdala ng baril at patalim. Ito ang sinabi ni Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Michael Palermo. Ayon kay Colonel Palermo, na siyam na police operation 10 na individual ang nadakip, 2 ang nakupiskahan ng baril at 8 naman ang patalim. Sa kasalukuyan naharap na sa kaso sa paglabag ng Comelec gun ban ang mga suspect na kapwa mga sibilyan. Ang Comelec gun ban ay walang exempted kahit sila na pulis ay bawal magdala ng baril kung off-duty. Naglalayon dito na hindi magamit sa krimen ang baril sa paparating na iski at barangay eleksyon. Sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Tumaas naman ang kaso ng dengue sa 6 na rehiyon sa bansa nitong nagdaang mga linggo. Kabilang dito ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Central Luzon at Caraga. Ayon kay Dr. Kim Patrick Tejano ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, dumami ang dengue cases sa Cagayan Valley simula pa noong 1 buwan. Inoobserbahan naman ang surge ng mga kaso ng dengue sa 5 pang rehiyon ngayong Setyembre. Nakapagtala ang DOH ng 125,975 dengue cases sa buong bansa hanggang nitong September 9. Sinabi ni Tejano na bukas ang kagawaran sa pagbili ng mga bagong teknolohiya para makontrol ang pagkalat ng mga lamok na nagdudulot ng dengue. Pero wala niyang inaaprobahan ng Food and Drug Administration ng mga bagong bakuna o teknolohiya para dito. Kaya kinakailangan talaga surveillance ang gawin ho natin. Paglilinis ng paligid, alisin ho natin yung pong mga pinamamalagian ng mga lamok. Pinakamalaki umanong pinagmumula ng fake news ang social media platform na X o yung pong dating Twitter. Sinabi ito ng Vice President ng European Commission na si Vera Jourova. Ngayong nalalapit ng eleksyon sa iba't ibang bansa, inimok ni Jourova ang may-ari ng X na si Elon Musk sumunod sa mga batas sa social media laban sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Sinita rin ang EU official, ang Google, ang TikTok, ang Microsoft at ang Meta na pinamumuguran din ng mga fake news at ang karamihan daw po ay nanggagaling din sa Russia. Ginagamit umano ng nasabing social media platforms para sa pagpapalaganap ng war of ideas laban sa demokrasya. Sinabi pa ni Jourova na multimilyong euro weapon ng mass manipulation and disinformation ang kumikilos ngayon sa Moscow. Pinasalamatan naman ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino matapos na muling makakuha ng mataas na trust at approval rating sa pinakabagong survey ng Okta Research Group. Sa tugon ng muscle survey ng Okta na isinagawa mula July 22 hanggang 26, napanatili ni Speaker Romualdez ang mataas na approval rating na 55% habang 54% naman ang kanyang trust rating. Ayon kay Romualdez, ang nasabing numero ay pagpapakita ng tiwala at kumpiyansa ng mga Pinoy sa liderato ng Kamara at legislative agenda na isinusulong ng 19th Congress. Sinabi pa ni Romualdez na dahil sa nakuhang suporta, buong pagpapakumbabang tutuparin ang kanyang mandato na may dedikasyon at integridad.
Iginit pa ng House Speaker ang mataas niyang rating sa isang hamon para lalong magpursige ang Kamara upang matugunan ang mga issue at mga problema ng bansa para sa mas magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. Mga opisyal naman ng PCSO tinawag na mayayabang dahil sa hindi pagsipot sa investigasyon ng Senado. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpas, RH28 Raymond. Good morning, Raymond. Hindi tinago ni Senador Raffy Tulfo na siya chairman ng Senate Committee on Games and Amusement ang kanyang galit sa hindi pagsipot ng mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ipinatawag nitong investigasyon. Partikular na pikon si Tulfo kay PCSO General Manager Mel Robles. Ang tingin umano ng mga taga-PCSO sa kanilang mga sarili ay espesyal sila kaya kahit hindi sila pumunta at humarap sa Senado. 3 beses nang naudlot at ipinagpaliban ng investigasyon dahil na rin sa kahilingan ng mga opisyal ng PCSO. Himutok ni Tulfo mismo ang mga opisyal ng PCSO ang nagtakda ng araw ng hearing kaya't pumayag ang kanyang komite. Ngunit muling nagpadala ng liham si GM Robles at hindi ito makadadalo dahil abala umano sila sa paghahanda sa bagong PCSO lottery system at e-lotto. Ang napagbuntunan ng init ng ulo ng senador ay sina Attorney Maria Katrina Nicole Contacto at John Derek Porcioncola na ipinadala ng mga opisyal ng PCSO na agad humingi ng paumanhin sa komite. Inilunsad ang investigasyon batay sa Senate Resolution ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na kumo-question sa integridad ng bola sa loto at sa privilege speech ni Senador Tulfo. Ito ay may kaugnayan sa nangyaring pagkapanalo ng 433 na katao na naghati-hati sa 236 million pesos na premyo sa 655 Lotto Draw noong October 2022. Narito ang nanggagalaiting si Senador Raffy Tulfo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Punta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Siyempre, kung hindi mo kayang ipaliwanag, hindi ka nga naman sisipot. Kasi ang mahirap ipaliwanag ho doon. Yung isa doon sa mahigit 300 nanalo, 2 beses pumusta. Maganda umaga, Pilipinas! 54 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dito talagang panalo ka, hindi mo kinakailangan pumusta. Ang kinakailangan puntahan ho lang ninyo para makita ho ninyo itong mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Partikular na itong Severa Mabalacat na napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Nandyan din siyempre yung Severa Prestige, Samira at Severa Bacolor. 20,000 pesos all-in down payment lamang po kinakailangan ninyo. Pwede na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out po ng Pag-ibig Housing Loan. Ang kagandahan ho nito, hindi nyo kailangan lumabas pag gusto nyo magsimba. Nasa loob mismo ng township. Yung pong simbahan, grocery, eskwelahan, palengke, pati munisipyo. Kulang na lang ospital, Puntahan ho ninyo para makita ho ninyo yung mga available na mga amenities, Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At dahil nga po ngayon ay Vermont, tuloy din yung kanilang pag-aalok ng brand new car na inyong pwedeng mapanalunan sa isang raffle draw bago magpasko. Ito pa rin nga ang pangarap magkaroon ng sariling bahay, meron pang chance na magkaroon ng sariling bagong kotse. Maganda umaga, Pilipinas! Administrasyong Marcos na natiling agresibo sa pamumuhunan sa mga infrastruktura. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14 Let. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang mga infrastruktura sa isinusulong na innovation. Kaya naman tiniyak ng Pangulo na mananatiling agresibo ang pamahalaan sa pagpapabuti ng mga infrastruktura sa bansa. Hinimok rin ng Presidente ang mga lokal na pamahalaan na ituloy ang mga proyektong makatutugon sa pangailangan ng kanilang lugar. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa paglulunsad ng National Innovation Agenda and Strategy Document. Laman ng NIASD ang vision at long-term goals ng bansa
para sa innovation na magsisilbing roadmap at strategy guide para mapaigting ang innovation governance at mapalalim at mapabilis ang innovation effort ng pamahalaan. Target dito ang innovation sa linya ng mga researcher, scientist, mga negosyante, engineers sa edukasyon at iba't ibang sektor at maging ng bawat Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, kasama na natin ang presidente po ng Center for National Budget, si Ginoong J.R. Ranyola, si Sir Joseph. Mayor, kumusta na ho kayo? Maganda, mabuti naman, Congressman Palmones. Teka muna, kailan nga effectivity ng inyong pag-resign as mayor? December. December this year. Yeah. Okay. Pero kumusta naman inyong mga constituents ngayon dyan po sa Hagna? Mabuti at in fact nasa Hagna po ako ngayon dahil today ang aming bisperas at tomorrow ay kapistahan po sa aming bayan. Kagaling naman ang timing na aming tawag ko sa inyo, ha? Oo. Anong magiging highlight ng inyong piyesta dyan sa Hagna? Sa bisperas, meron kami tinatawag na isang musical na presentation sa Hagna ni sa tatlong pugna and 3 parts, no? But then tomorrow is a street dance at marami pa. Siyempre may beauty contest. Ayan, katatapos lang ng aming tapos na. Kagabi. Kahapon the other night. Bantog raday na pulaw po ka. Anyway, isang hindi magandang development come December dahil bibitaw na ho si Mayor. Amo po lise mo imong Vice Mayor? Yeah. Bibihira ho tayong makarinig ng isang incumbent mayor magre-resign dahil may tututokang mas mahalagang agenda, no? Ito nga pong pagbusisi sa national budget. Anyway, pumasa na ho yung General Appropriations Bill sa Kongreso. How much time ang kinakailangan ninyo para ma-check on what are the changes na nangyari doon po sa NEP, sa National Expenditure Program? Well, sa ngayon, malinaw naman na medyo patapos na, no? Sa Kongreso. Sa mga ang budget deliberations ngayon, medyo pinabilis at palagay ko matatapos yan sa hindi na rin magtagal, no? Matatapos. So, wala pang changes kayo nakikita so far? O puro realignment? Mababawasan ba to kung sakasakali? Makikita natin ang pagbabago pagkatapos na talaga lahat, no? Sa ngayon, anong tawag nito, yung halimbawa, no, yung ibang mga sa public works, palagay ko, meron kasi, di ba, meron time of amendments. Doon sa pag-amienda na, mangyayari yan. And by the time, pag nabuo na yan, makikita natin yung tinatawag na House version. No? So, kapag ka naipasa na nila o naipass na nila doon sa House, sa Philippine Senate, doon natin makikita lahat. Sa ngayon wala pa kasi nga may amyenda tapos aakyat pa sa Kongreso, sa Senado. Pero yung bang nakita ho ninyo na mga double, triple, quadruple appropriation, na-correct na? Talagay ko mas marami pa ang mangyari, no? Dahil mamadali. Siguradong yung na-point out ngayon na nakikita, posible na matagal yon, pero sa dami na naman na amendments, remember nung last year, ang lahat na deletion, umabot yun ng mga 800 na mga projects, no?
And ang insertions umabot ng mga 7,000 na mga projects. So, sa kadidelete at kai-insert, marami na naman uling mangyayari na mga double. Kaya for the first time, nangyari na nga quintuple, di ba? Wow. Quintuple. So, 5 beses. 5 beses. Teka muna, Sir JR. Yung bang mga senador natin, guided naman sila on what to look at, to look for? Siyempre, sa daming ginagawa nila, talagang hindi mo masasabing lahat-lahat, no? Lalo na ilang ahensya din ito at malaki din na amount. No? So, and limited din ang kanilang mga researchers. Ito po ba? Sa isang opisina. So, highly impossible talaga. Na ma-check. Medyo lax din ang ating gobyerno. Pagka sa munisipyo, kapag ka nagkamali ka at habulin ka, yung mga maliliit, kulong ka agad. Pero ito, ang involved ay billions. Wala namang ginagawa. Kung hindi ayusin ka, sasabihin lang na we will certainly fix it or ayusin namin yan. Pero, sobra na eh. Para bang sometimes nakikita mo design talaga. Design. Wow. So, okay. yes, go ahead. Nakikita ba ninyo na mababawasan yung 500 o 5.768 trillion pesos o madadagdagan pa? Actually, sa Constitution, very clear na kapag ka meron ng ceiling na binibigay ang DBCC, halimbawa this year, para next year, iyon ay magiging 5.7 trillion na, no? Hindi mo pwedeng dagdagan. Okay. Kanya pala ang nangyayari, realignment. Parang gano'n, no? Dahil talagang fixed siya. Pero, yung by agency, no? Alam mo, in relation to the national budget, 4 yan, no? Executive na ang pwede makialam, presidente, ang legislative na ang bawat lang nila sa House of Reps at sa Senate, sila rin ding makialam sa kanilang budget. Judiciary at saka in relation to the national budget, yung constitutionally mandated na mga commissions, yung mga gano'n, no? Sila din. So, kung executive, binigyan mo na ng sa pahat sa 5.7 trillion, hanggang doon lang sila, pero pwede mong halimbawa, public works. Ang public works last year nadagdagan ng 300 billion, parang gano'n. No? Okay. So, bawasan nila sa ibang mga ahensya, like nabawasan noon, hindi ako nagkabali sa DOTC, no, mga malaki, tapos kinuha doon mga malaking bilyones yun, tapos inilagay nila sa public works. So doon ang laro. Ang tawag doon, dagdag bawas na. hindi, dagdag bawas o lipat pondo. Anyway, ang pinag-uusapan na kontrobersyal ngayon, yung Confidential and Intelligence Fund. Ang sabi nga ng Kongreso at gagawin din ng Senado, yung mga line agencies naman na hindi involved sa national security, tanggalan na ng Confidential Intelligence Fund. Ibigay na natin sa mga agency na nakatutok niya sa West Philippine Sea at dun sa mga nasa agencies na may kinalaman sa national security. Gaano karami ba yung mga agency na nakita ninyo may CIF? Number 1, ang Office of the President, 2.2 billion. Okay.
Vice President, 500 million. Ang Agriculture, 50 million. 15. 15? 15 o 50? 50. 50. Ba? DepEd, 150 million. DENR, 13.9 million. DOF, sa Finance, 111 million. Sa Foreign Affairs, 50 million. Sa DICT, 300 million, DILG, 100 million, DOJ, 471 million, DNB, 87 million, DSWD, 18 million, DOTR, 5.6 million, other executive offices, 695 million, CUA, 10 million, Ombudsman 51.4 million at CHR 1 million. Ito ay proposed for 2024. Yun po ang kadami ang ating budget. Ang total, suma total po niyan ay 4,864,914,000. Almost 5 billion ang para sa Confidential Intelligence Fund. Ito po ay sa confidential lang, hindi pa kasama ang intelligence fund. Iba po ang intelligence fund, iba din po ang confidential fund. Anong pinag-iba nun, intelligence at confidential? Anong tawag nito? Di ba pareho lang naman sila ng purpose? Itago? Ano ba? Itago. Actually, noon, ang tawag niyan ay confidential and intelligence fund. Ngayon, dalawa. So, para hindi masyado siguro makikita at hindi masyadong obvious. Halatang halata. Ano yung isa? Yun na nga. Kung pag-isahin mo, malaki masyado. Di po ba? So, siniparitan nila ang confidential, siniparitan rin nila ang intelligence fund. Pero ang total ng confidential at saka intelligence fund, 5 billion. Well, yung almost 5 billion. Almost 5 billion. Kadaku ba? So pagka ito pala, pero siyempre may mga agencies na hindi mo talaga pwede alisan ng CIF, halimbawa, yung Armed Forces of the Philippines, di ba? Ang tanong ko, bakit DSWD? Bakit kailangan ng intelligence fund? Yun ang wisdom ng ating kuhaan. Kaya nga mas maganda na merong transparency para makita natin kung gaano ito ka-importante sa bawat ahensya. Yun ang maganda sa transparency, no? Kaso nga, sabi nga ng ombudsman, hindi naman kailangan i-liquidate yan . Hindi kailangan ng resibo . So, paano tayo magkakaroon ng transparency? Sasabihin lang nila, ginamit namin sa ganito. Tapos na. Certification lang na ginamit doon. Wala na, tapos na. Totoo. And ako, sa lahat ng elected officials na there are how many kami sa 1,450 na mga mayors, no? Municipal. Yung 150 city mayors, 81 governors, lahat kami, meron kaming confidential fund. Okay. Ano yun? Nanggagaling sa sa IRA? Oo. And ako, palagay ko, dapat din kami tatanggilin lahat. No? Kasi ang tawag doon ay sa amin naman, halimbawa dito sa Hagna, makikita mo ang EFP, pero umiikot sa mga intelligence personnel, no? Ang siyempre, ang PNP meron din, di po ba? Pero sa akin, yung kanilang presence sa bawat munisipyo is enough to gather information intelligence. Hindi na
para sa amin kung ano anong tawag nito, kung ayusin lang talaga, dapat ibigay doon sa kanila dahil trabaho nila yun di po ba? Oo. So magkano ang intelligence fund ng mga LGU? So, nakaseparate ito sa intelligence fund ng DILG o kasama na? Every LGU has it's a percentage doon sa peace and order budget mo. Okay. So sa amin sa HAGNA, we have something like mga anong tawag nito? 100 million. Hindi, ang budget sa HAGNA is only 200 million. Oo. So, mga anong tawag dito? Yung, I think, less than a million. Oo. Mga 1 million. Okay. Pero yun nga, nanggagaling sa DILG o galing sa IRA? IRA sa IRA. Ang bawat munisipyo sa amin, no? 200 million. Tapos at least an order mo is kunyari 20 million. Mga 10% yan, 200,000 at 2 million, magiging IRA mo, ay magiging confidential mo, at yan ay binibigay every quarter. Oh. Every quarter. Bakit yung isang kilala kong governor, in advance niya, pag-upong-pag-upo? Yun ang doon, yun mga abuse na talaga, no? Like doon sa Cagayan, no? Ginagawa nila roon, ang band, magkano lang, tapos makaka-advance so much, no? Yun ang mga sigurado. So, ang sinasabi nyo, hindi naman madidiskaril ang peace and order operation ng isang LGU pag tinanggal yung kanyang confidential fund. Kasi may pulis na, may army pa. Hindi. Naniniwala. Okay. Meron kang Coast Guard, di ba? Oo. Meron kang daming authority and besides, di ba? Ano bang training namin? Saan kami ibibigay din na pa yan? So, ibigay din naman natin yan sa mga pulis at saka sino pang mga ahensya, di ba? Oo. Kawawa na yung bang ito mga army na to pupunta sa isang mayor, manghihingi ng bigas, manghihingi ng gasolina, you make their life so miserable, di ba? Samantalang pwede nang i-allocate sa kanila itong mga pondong ito na nandun sa iba't ibang mga LGU. Yun nga kasi nagiging subject to abuse kasi nga report lang sasabit mo pagkatapos hindi mo na kailangan ng liquidation. Anyway, so Sir JR, thank you very much maraming salamat sa opportunity. So ang kwenta ninyo, ang total confidential and intelligence fund sa 2024 budget, total confidential lang po ang 4.8 billion. Magkano ang intelligence? Titignan natin anong tawag nito sa iba siguro pagkakataon sa ngayon. Sige. Okay. Sige, tawagan namin kayo ulit. But in the meantime, ang total confidential fund pa lang ay 4.8 billion. For 2024 ay 4.8 billion. Wow! Noong 2023, 4.8 billion din. Pero noong 2022, 3.8 billion. Yung mga ganon, umaakyat din. Umaakyat din. Oo, sige. Pagka nalalapit ang eleksyon, talagang dumadami ang intelligence fund, ang confidential fund. Anyway, Sir Jar, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you for joining us. Salamat. Si Mayor Joseph Ranyola ng Hagna Bohol, ang Pangulo po naman ng Center for National Budget. Wala pong ibang ahensya ng gobyerno o private institution na may kakayahang busisiin ang General Appropriations Bill at ang National Expenditure Program na katulad po ng ginagawa nito pong National Center o Center for National Budget. Maganda umaga, Pilipinas! 5:16 ang oras sa buong kapuluan. This time check is brought to you by AC. Umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ng oras sa buong kapuluan. Balikan muna natin si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Patrick, good morning. Magandang
umaga po Sir Angelo at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, meron po tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung low pressure area po sa loob ng ating PAR, huling namataan sa may layong 800 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon, and possible din po ito mag-dissipate within the day at mababa rin po yung tsansa na maging isang bagyo at direkta maka-apekto sa namang bahagi natin bansa. Bagamat yung trough nito yung sa nagiging dahilan ng mga kaulapan dito sa may bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at sa may Davao region ngayong maghapon. At yung low pressure area naman sa labas ng ating PAR, huling namataan sa may layong 1,850 km sa may silangan ng southeastern Luzon. Itong low pressure area sa labas ng PAR, hindi po natin inalis yung possibility na maging isang bagyo within the next days. Kaya naman patuloy natin itong babantayan at i-monitor at patuloy tayong magbibigay ng updates kaugnay sa low pressure area na ito. Samantalang possible po itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado or sa araw ng Linggo. At sa ngayon, patuloy din yung pag-iral ng mahinang hanging habagat sa may northern portion ng Palawan na magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dun sa nabanggit nating area. At dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mataas pa rin na chance ng mga thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. At sa ngayon ay wala po tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa, malaya makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga susunod na mga araw, inaasahan natin na yung trough ng low pressure area. Possible po yung nasa labas ng low pressure area ang siyang makaka-apekto dito sa may bahagi nitong Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao. At sa ngayon, ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Baguio City, 17 to 25, Metro Cebu, 25 to 32, at sa may Metro Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat si Patrick Del Mundo mula sa DOST Pag-asa. Samantala, paalala natin sa tuwi-tuwi na maghanda ho tayo sa mga paparating na mga sakuna o mga bagyo. I-ready po natin ang ating mga emergency kit. Nandyan po ang family alcohol na pwede ho nating isama. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin gamitin. Proteksyon ng pamilya laban ho sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ito po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hiwagang Tunog. 3,000 po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Ayun. Ayan. Ang clue, ganun pa rin. Ang iniiwanan nating clue. Isang bagay yan na nagre-refill. Isang bagay na nagre-refill. Maganda umaga, Pilipinas! Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Hindi, meron pa palang empty. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring magpadala ng inyong sagot sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin 0919-282-6485 at ang premyo ngayong araw na ito ay 3,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! Abangan nyo mamaya kung nasaan naman si Sherwin Alparo para mamigay ng 1,000 pisong premyo sa mga suki ho natin. Actress na si Isa Calzado, tiwalang may papasa ang Eddie Garcia bill at lalong nagpugay sa veteranong aktor. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie?
Nagkaroon ng public hearing kahapon sa Senado ang Committee on Labor and Employment and Human Resource Development on the Eddie Garcia Bill at dinaluhan ito ng mga taga-entertainment industry para sumuporta sa kanilang ipinaglalaban sa bagong setup ng trabaho sa taping at shooting. Mahaba ang balitaktakan sa number of hours dahil bago pa ipinasa ang bill na ito, umaabot na ng umagahan, minsan nagiging umaabot pang 24 hours ang taping sa isang drama series dahil naghahabol ito ng airing. Pero ngayon ay pinag-uusapan ito at kailangang isabatas pagkatapos ng nangyari sa iginagalang na aktor na si Eddie Garcia. Isa sa dumalo roon ay si Isa Calzado na naniniwalang maisa sa batas ito at parehong makakatulong sa mga artista, production staff at pati na rin sa mga producers. Kaya lalong pinuri at nagpupuga itong si Isa Calzado kay Eddie Garcia dahil ang sabi niya, hanggang sa kamatayan daw nito ay meron pa rin siyang naiambag sa movie and TV industry. Heto po ang karagdagang pahayag ni Isa Calzado. Yan ang pahayag ni Isa Calzado mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DCRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Linaw ng paliwanag ni Isa Calzado, ano ha? Mas maingay yung background. Ay, happy birthday muna sa moging mapitagan na si General Mike Rodriguez. Si General Miguel Rodriguez nandyan ngayon sa Clark Development Corporation. Boss Mike, happy birthday. Binabati ka ng mga poging miyembro ng Class Mapitagan. Class 80 po ng PMA. Magandang umaga din po sa iba pang nagdiriwang ng kanilang mga birthday ngayon. Kahapon actually. Birthday kahapon ni Commissioner Goyo Larrazabal, dating Commissioner po ng COMELEC. Ka-birthday niya rin si Attorney Igon Cayosa, dating bossing ho naman ng IBP. Attorney Igon, happy birthday! At ka-birthday din niya kahapon si dating Undersecretary Florentino Tesoro. Si Dr. Flor Tesoro naman ay dating Undersecretary po ng Department of Science and Technology. Isa yan sa mga pinakamagaling na naging kalihim po, Undersecretary po ng Department of Science and Technology. Nung sikat pa ang DOST. Ayan ha. Ngayon tahimik eh. Ayan, congratulations. Congratulations din muna sa cum laude na si Francesca May del Mundo Diaz. Ayan. Binabati siya ng kanyang mga magulang. Talagang dumayo pa galing sa Mindanao, ano ha? Mula sa Davao, mula sa Nueva Ecija. Para ho dumalo sa graduation ni Francesca May del Mundo Diaz diyan sa dito malapit sa sa PICC, ano ha? Diyan sa PICC. Graduation kahapon ng mga taga PUP. Binabati siya ng kanyang tatay na si Hacono Diaz, si Felipe Diaz, Uncle. Kita ho ninyo yung dumayo ha. Si Gemma del Mundo, Geraldine Diaz at tiyahin niya. Si Gorgie and Julio Julius, makakasin niya naman ito, si Julius Maghanoy. Ayan ha. Saya-saya nila kahapon. Ano, ha? Oo, habang iniintay nila kasi isa lang pwede pumasok. Yung isang batalyon na nakasama na bisita ni Francesca May Diaz ay nagkape na nakita ho natin dyan sa dito sa may PICC. Okay. Congratulations! At magandang timing din kahapon. Nakita ko naman yung isa sa pinakamagaling na trial lawyer ho ng Pilipinas, si Attorney Dan Calica. Ayan, Professor of Law naman ng UP College of Law. Attorney Dan, magandang umaga. Pumupugi tayo ha. Para sa mga girls, binata pa yan hanggang ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Yan daw po ang original na kilabot ng mga kulihala ng North Cotabato. Ayan. Ay, teka nga pala. Total, nagbabalak na lang din ho ang Pangulo na tsugiin ho yung ilang mga miyembro ng kanyang economic team, batay ho sa mga chismoso, sa mga marites. Alam ba, naisip ko naalala ko kaagad, isa ho sa pinakamagaling naging finance secretary ng Pilipinas, si dating Congressman Gary Tevez.
Si Gary ho ay tahimik lang ho ito no. Pero nung panahon ho ni GMA, after nung, di ba, naglayasan yung mga miyembro ho ng gabinete ni dating Pangulong GMA dahil doon sa yung Hayaten kung yung tawagin. Isa ho sa mga kaagad na kinuha dyan mula sa Land Bank, presidente ho ng Land Bank, si Gary Tebes. Dahil sabi niya, nakita niyo yung credential, ito po pwede nating itap para maging kalihim ng Department of Finance. At hanggang sa matapos ang term ni dating Pangulong GMA na natili na bukosing ho ng Department of Finance, think tank sa larangan ho ng economic team ni GMA, ito pong si dating Secretary Gary Tebes. Nasaan kaya ito, no ha? Makumusta kaya natin to? Makuna natin ang mga insights niya tungkol ho sa mga kontrobersiya ngayon, lalong-lalo na dito po sa Maharlika Investment Fund. Sir Gary, kumusta na ho kayo? At pinapahagilap ko ho kayo kay Malu Cabral. Kumusta na po kayo? Mayong buntag. Maganda umaga, Pilipinas! Isa yan sa mga kinilala ng iba't ibang mga financial institutions sa buong mundo dahil sa kanyang magandang performance. Oras mo na sa buong kapuluan para ho doon sa mga naghahanap ng magandang tulog. Huwag ho ninyong kalimutan nandyan pa rin ho yung Ultabayo na makatutulong ho sa inyo para magkaroon kayo ng sound sleep. Yung bang pagkagising mo hindi ka parang pagod na pagod, di ba? Kulang ka ng energy at higit sa lahat. Pagka ikaw ho may magandang tulog, maganda din ang iyong glow. Ayan. May iwasan mong magkaroon ng tigyawa. Tingnan mo si Malu Cabral, yang looking parang may Malu pagkahalata ka, mukhang may pinaghahandaan ka Hindi ka na nagme-makeup ngayon pero ang tindi ng glow para kang laging sigla-sigla pagkabagong gising Kaya para ho doon sa mga nahihirapang matulog sa gabi sa dami ng iniisip maraming stresses kinakailangan po ninyo na labanan ang sleep deficiency para maiwasan ang sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity at poor sexual performance, ganyan din ang depression. Kinakailangan nyo ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. At dyan po makatutulong sa atin ang kauna-unahang postbiotic supplement ng Pilipinas na aprobado ng Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Ito pong Ultabayo. Yun po mga postbiotic component na dinevelop po ng Japan, inilagay po ng Theoxis Health Ventures sa isang kapsula para po mas madaling matake po ng ating buong mga kababayan. Ulitin natin, ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic components. Madali lamang ho itong ma-avail sa Lazada, Shopee at TikTok. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing ho yan sa Theoxis Health Ventures. Para po sa karagdagang impormasyon, pinakamaganda, tumawag ho kayo sa 0917-110-6580. May mga nakastambay po diyang mga medical experts na po pwedeng tumugon sa inyo pong mga katanungan. 0917-110-6580. Sa panahon ho na stressful ang buhay, kinakailangan natin ng kaagapay at nandyan po ang inyong kasangga, ang Ultabayo. Available sa Joan's Pharmacy sa Zamboanga City at dyan po naman sa Pasmed Pharmacy sa San Pedro, Laguna. Maganda umaga, Pilipinas! 200 na mga applicants hired on the spot sa Mega Jump Fair dyan po sa Mandaluyong. Detalye na balita mula kay Edniel Parao sa RH52. Edniel. Good morning po yung Angel. Natanggap on the spot ang halos 200 individual sa pinakahuling Mega Jobs Fair ng Mandaluyong City Government. Ayon sa City Public Information Office, umabot sa 177 job seekers ang kaagad tinanggap sa aplikasyon at interview ng iba't ibang kumpanyang nagtungo sa City Hall. Bahagi ang mga ito ng kabuuan 721 aplikanteng sububok ng kanilang tadhana sa job fair na idinaos sa pangunguna ng Mandaluyong Public Employment Service Office. Nag-apply ang mga ito sa 36 na kumpanya at ahensyang matatagpuan hindi sa Pilipinas, kundi maging sa mga may mga tanggapan din sa labas ng ating bansa. Ilan sa mga ito ay mga iba't ibang klaseng manpower agencies, mamahaling clothing brand at iba pa. Isinagawa itong Mega Jobs Fair kamakalawa habang hanggang sa hapon naman inilabas ang assessment sa mga aplikanteng sumubok sa nasabing aktibidad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Ejel. And speaking of job fair, labor home, pinag-uusapan na natin. Kasama na natin si Secretary Benny Laguesma na malapit na rin pong mag-birthday. Secretary, ang kagandahan kay Secretary Benny, pagka nagbe-birthday siya, nagpapadala ng isda. Secretary Benny, magandang umaga po sa inyo. Kong Angel, magandang umaga po at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Ayan, advance happy birthday. Baka makakalimutan ko pang batiin kayo eh. Anyway, unahin ho muna siguro natin yung nilagdaan ho na presidente na trabaho para sa masa. Anong magiging papel ho dito ng Department of Labor and Employment? Una, kami po ay bahagi ng bubuin na trabaho para sa bayan Interagency Council. Ito po yung pangungunahan ng NEDA, Secretary, ni Secretary Balisacan bilang chairperson. Ako po at saka ang Secretary Fred Pascual ng DTI ay co-chairperson. So bahagi po kami noon at bukod po sa amin, dagdag ko na rin po, Kong Angel, na kasama rin po, miyembro din po diyan yung Secretary ng DBM, si Secretary Pangandaman, si Secretary Jokno ng DOF, Secretary Benhur Abalos ng DILG, at saka yung TESDA po, Director General, si Director General Mangunda Dato. At bukod po sa amin, meron pong nakalagay sa batas na isang kinatawan, galing po sa Employer Organization, isang kinatawan galing po sa Labor Organization, meron din pong kinatawan para po sa marginalized or vulnerable sector at saka isa po sa informal sector. Ito po yung bubuo ng trabaho para sa Bayan Interagency Council. Paano ho magge-generate ng trabaho? Paano tayo bubuo ng trabaho? Actually po, ito yung masasabi natin na gagawa po ng master plan. Ito pong trabaho para sa Bayan Plan na nakapaloob po sa batas. Meron po siya po ang magiging master plan on employment generation and recovery. At para po makabuo ng trabaho, bukod po dun sa mga trabaho na nanggagaling po dun sa mga pagawaing bayan ng atin pong pamahalaan, yung pong pribadong sektor ang malaking component po nitong trabaho para sa Bayan Plan. Kaya nga po, yung nabanggit ko na Interagency Council, bahagi po dyan yung pribadong sektor at nang sa ganon, magkatulong-tulong po dun sa pagbabalangkas ng master plan. Karagdagan dyan, Kong Angel, kung natatandaan mo, ang Department of Labor and Employment sa tulong po ng ating tripartite partners, mayroon na po kaming nabalangkas na Labor and Employment Plan. At ito po ay magiging integral component ng nasabing master plan at hindi lamang po ang Department of Labor and Employment ang mayroon na pong sectoral plan na matatawag. Kasama din po ang TESDA, meron din po silang National Technical Education Skills Development Plan. At meron din po sa Department of Tourism Plan. So ibig sabihin po, pwede po na pong makonsolidate ito, meron na pong susundan na isang master plan at meron po siyang timeline na development timeline na 3 years, 6 years at saka 10 years. So ibig sabihin po nito tutuloy-tuloy po at tatagos kahit po matapos na ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung job matching kasi ang problema Yung nagpo-produce tayo ng maraming graduates pagkatapos hindi naman nakatutugon doon sa competency na hinahanap. Yun maa-address na natin. Kasama yon sa layunin o objective po ng nasabing plano. Okay. At ang mahalaga po dito na gusto pong talaga matutukan din kung paano po talaga tutulungan din ang ating mga micro, small and medium enterprises kasi sila po yung malaking bahagi na nagpo-produce ng mga trabaho para po sa ating mga kababayan. Oo. Sir, nabanggit nyo na lang din ho ang trabaho. May trabaho ho yung mga security agency, mga security guard, Kaya lang ang dami hong dumarating sa aming reklamo rito. Below minimum pa rin ho kanila natatanggap. Pagka ba nagpasa ho tayo ng wage increase sa Regional Wages and Productivity Board, kasama ang mga gwardya? Kasama po sila. In fact po, ang aking pagkakaalam, yung pong kanilang mga kontrata sa kanilang mga principal, nag-a-adjust po sila meron po yung provision na kinakailangan ang mga security agencies ay tutupad po doon sa lahat ng basic minimum standards. Kung nagtaas po tayo sa minimum wage sa pangkalahatan, bahagi po dyan na dapat mabigyan ng biyaya ang ating po mga security guards. Overtime, ganun din? Opo, kasi po ang sinasabi sa labor code natin 8 oras lang po ang normal na oras ng pagtatrabaho. Beyond this hour,
dapat po mayroon ng premium, mayroon na pong overtime pay. Oh, kasi nga yung iba 12 oras, di ba? Opo, dapat po naka-built-in po doon yung mga kinakailangan na premium paglampas po ng trabaho. Iba po dyan yung night differential. Kasi night differential po, kung nagtatrabaho ka ng gabi, kailangan po naman siguro mabigyan ka rin ng karagdagan doon po sa tinatanggap mo na sweldo. Oo, kaya lang, ang supervision nila nasa SOSYA, di ba? Wala sa DOLE. Hindi po, pag nagreklamo po yan sa Department of Labor and Employment, amin po silang opo, hindi po, wala pong na-exempt kahit po meron pong principal na regulatory body sa kanila at natutuwa po kami kung yung pong principal na ikangay nagmo-monitor, nagsusupervise ng kanilang kalagayan, ay katulong namin na magtitiyak na binabayad po yung sakto. tama. Oo. Opo. Kasi yung agency na pinaglilingkuran, yung mga kumpanyang pinaglilingkuran nila, nagbabayad naman ng sakto. Kadalasan yung mga agency ang mga tsumatsani ng husto eh. Ay, kung Angel, meron pong provision dyan sa admin cost para po nang sa ganun ay hindi na nila bawasin, kaltasin. Meron pa rin pong provision para sa pagbabayad po ng mga ating mga kontribusyon para sa SSS, sa PhilHealth. Oo. Pero mukhang hanggang ngayon, sad plight pa rin yung mga security guard. Kaya nga dapat kayo, mag-raise kayo ng inyong concern, ng inyong reklamo. Hindi magte-text kayo sa amin at gusto ninyong maiparating. O yan, sinasabi na ni Secretary Benny, isampan nyo yung reklamo, tutugunan yan para masunod yung mga regulatory requirements ng mga security agency. Tama. Kasi kailangan naman po namin ng detalye dahil hindi naman din po pwedeng mangyari na basta na lamang po ura-urada kami po ay mag-i-inspeksyon. Ay rin baka sabihin naman po ng employer nila, harassment naman po para sa mga tao ng Department of Labor and Employment. Dapat po may batayan at yun nga po, napakaganda po nung nasabi ninyo. Kung meron po tayong nakikita na paglabag at sa ating karapatan, dapat po siguro manguna rin tayo na maghain ng ating karampatang reklamo, ma-actionan po namin yan at kung meron pong hindi kumikilos sa Department of Labor and Employment, kung Angel, paabot lang po sa aking tanggapan at atin pong aagad na actionan. Opo. Teka muna, Sek, magsusumbong din ho kami. Hindi naman magsusumbong, magpaparating lang kami ng impormasyon. Ito naman, 50,000 na mga manggagawa, mga mga nagtatrabaho sa barko, sa mga cannery, at saka yung mga allied services, ang napipinto daw po, actually, hindi napipinto. Mula nung September 15, lalong-lalo na yung arawan ng sahod, yung no work, no pay policy, hindi sumusweldo mula noong September 15 dahil maraming mga cannery ang tumigil muna ng canning company dyan po sa Zamboanga, tumigil ng operasyon kasi wala naman silang ipoprocess na isda kasi pinagbawalan silang mag-sail, nagkaroon ng fishing ban dyan ho sa may Sulusi, partikular na sa may yung dadaan ng Hulo-Sulu. Ang pinarating ho na reklamo nitong mga mangingisda, nasa mga 50,000 daw din ho sila na apektado. Kung Angel, alam mo, halos taon-taon, dyan sa bahagi na yan ng Zamboanga area, mayroon po talagang paghinto sa pangingisda. Yan po ay nagaganap ng December, January, February. At ang DOLE po, ang regional office namin po dyan, may intervention in the forms of livelihood assistance, temporary employment, nang sa ganun po, during the time na walang trabaho, hindi nakapangingisda ang atin pong mga kababayan, nagkakaroon po sila ng ayuda galing po sa Department of Labor and Employment. Mayroon po siguro iba pang mga ahensya na tumutulong sa kanila pero halos sa taon-taon po nangyayari po yung ganyang in close quote na ban, no? Humihinto actually, Sek, hindi ito yung fishing holiday hindi, iba pa ito. Oo, ayaw papasukin. Naglabas ng provincial ordinance ang provincial government ng Sulu. Pinagbabawal na pumasok sa kanilang area yung mga fishing boat. Sabi nga, akala natin kung titingnan, parang issue lang ho sa Sulu. Kaya lang, ang apektado ho nito yung production ho ng sardinas. Marahil kung Angel, dapat din siguro mamagitan din dyan ang atin pong DILG. Correct, oo. At saka DTI. At saka DTI po, ang atin pong butihing Secretary Benhur Abalos at siyempre ang ating Secretary ng DTI na si Fred Pascual. Marahil po siguro akin pong silang
kukontakin mamaya upang matignan namin ano ba ang pwede namin gawin dahil may kinalaman po yan sa pangangailangan sa araw-araw ng atin pong mga kababayang mangingisda. I-forward ho namin sa inyo yung mga yung mga kopya ho ng mga yung resolution, provincial ordinance at saka yung hinaing na ng mga concerned sector ho natin doon. In the meantime, Sec, maraming salamat ha. Thank you for joining us. Maraming salamat din Kong Angel at hintayin po namin yung forward na informasyon para naman kami makatugon at kung mayroon po kami magagawa sa tulong ng iba pang mga departamento, amin pong sisikapin na matulungan ating mga kababayan. Salamat maraming salamat Kong Angel. Mabuhay po kayo at ingat po tayo palagi. Happy birthday ho ulit. Maraming salamat. Si Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment at magandang umaga din kay Undersecretary Bless Lantayona ng Department of Trade and Industry na kumikilos na rin po dahil ho dito sa usaping ito na ipinarating ho sa atin ang mga fishing sector dyan po sa Zamboanga Peninsula. Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:45, ang tabihanan po ninyo si Sherwin Alparo, nag-iikot dyan sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:46. Ang balitang ulitin natin sa mga taga-Barangay Addition Hills, lakasan yung radyo, nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Flash Report. Flash Report! May mag-ina na naman na dali dyan po sa NAIA Terminal 3, nakunan po ng 76 million pesos na halaga ng cocaine. Detalye mula kay Noche Caca sa Rich 27. Noche. Mayang buntag kay Angel, arestado ang mag-ina na Singaporean matapos makuhanan ng 14 na kilo ng hininalang cocaine sa NAIA Terminal 3 nitong madaling araw. Batay sa ulat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o IADITG, galing kay Angel sa Doha, Qatar ang dalawa na itinuturing sa isa sa mga red flag countries ng mga otoridad. Nakita sa nagawang X-ray Kuya Angel examination na may kahina-hinalang imahes loob ng hand carry at check-in baggage ng mga dayuhan. Nakasilid dito Kuya Angel sa plastic na lata na imported na cookies at chips ang nasa 14 na kilo ng cocaine na tinatayang kakahalaga ng 76 million pesos. Depensa naman ng suspect Kuya Angel, hindi nila alam na may nakasiksik na illegal na droga sa kanilang maleta. Pag-alaman din na galing muna sila ng Dubai bago pumunta sa Doha at lumipad patungong Pilipinas. Maras naman na kayong Angel ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at of 2002. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako sunod sila kasagtuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Noche. Magandang umaga din po kay Congressman Franz Pumaren ng Quezon City. Congressman Franz, parang nagtatampo ho yata sa inyo ang DSWD. Kasi pag pinadaan ho daw sa inyo yung mga ayuda, mas malaki ang pangalan nyo kaysa sa DSWD. tinakpan pa yung kanilang mga logo nila ayan galing talaga. Magandang umaga po Congressman Franz. Ayan lit-litan naman daw ninyo yung inyong inilalagay na tawag dito, papel unang-una pondo ho yan ng DSWD. Bakit naman daw parang inaangkin na ho ninyo Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Teka muna, bago natin tawagan si Sherwin, pinapaalala naman natin sa lahat ho na may gustong magregalo ng tangerine chocolate sa kanilang mga mahal sa buhay ngayon pong magpapasko, agahan daw po ninyo ang pagpapadala ng inyong placement. Ano inyong order, ano ha? Ipadala ho ninyo sa tangerinechocolate.ph o dili kaya sa 0919-095-5935 nang sa gayon ay ma-arrange ho kaagad nila. Ano ho? Meron ho mahigit 10 variants ho ang tangerine chocolate at yung mga materials na ginamit dyan galing din po sa maani ng mga magsasaka. Ito pong mga magniniyog na dati umaasa lamang po sa kopra, ngayon po ay mga MSMEs na, no ha? Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, na-access nila mga magagandang planting material ng kakao galing Davao at itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon may extra ho silang pinagkakakitaan. Kaya tangkilikin po natin ang produktong gawang atin, gawa ng mga Pilipino, ano ho? Para lumakas ang loob ng mga magsasaka, lumakas do ang loob ng ating mga MSMEs, mag-produce ng mga magagandang value-added products, ano? Mga produktong may high value added products para gumanda ho ang kita ng ating mga magsasaka. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Tangkilikin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, mamimigay na ng pera si Noche Cacas dito po. Noche Cacas, si Sherwin Alparo sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sherwin! Yes, maraming salamat, Henry Uri. Ay, ang ito pala. Buset. Sige na. Tuwing umaga dito sa Barangay Addition Hills, alam mo, amoy presko. Yung tumisingaw sa drainage dito. Kasi lahat naliligo lang tuwing umaga. Pero mas ibabango pa. Sa amoy pa ba ng pera, di ba? Dahil ngayong umaga, swerte. Nahuli natin na nakikinig sa radyo itong sinanay. Nanay, pangalan niyo po? Marilyn po. Si Nanay Marilyn? Malinaw. Oh, Nanay Marilyn, lagi pa kayo nakatutok sa DZRH? Araw-araw ho, hanggang drama, pinapakinggan ko talaga. Oh, at sino paborito niyong announcer? Angelo. Si Boss Angel, Angelo Palmones. Tignan mo, kinikilig nung mabanggit ang pangalan mo, Angelo. Nay, ang ganda naman ng ngiti ni Nanay. Oh, cute na cute si Nanay. Batang-bata si Nanay. Ayan. Para kayo yung amoy presko ngayong umaga. Naligo na ba kayo? Hindi pa yan naliligo. Ay, bigyan mo ng shield bath soap. Bigyan mo ng shield bath soap. Ano ka ba? Bigyan natin ng pambiling shampoo. Ayan. Salamat po. Maraming salamat. Di ba? Magsashampoo na kayo ngayon, Maxay, ha? Mamaya. Naliligo na mamaya. Tuwing umaga, importante naliligo at nagsashampoo. At syempre, importante rin nakatune in palagi sa DZRH dahil baka kayo na susunod na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, magandang umaga kay Malu Cabral. Ngayon ho, ang sarap ng ngiti. Ayan ha, sige. Anyway, enjoy Malu ha. Samantala, para ho malakas ho kayo sa Westchester Realty. Aba, may natitira pong actually, less than 36 units na lamang po ito. Ano, ha? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. 50,000 pesos all-in down payment po ang naghihintay para po sa mga natitira pang mga units ng GA Tower 2 dito po sa kahabaan ng EDSA Corner, Mandaluyong. Ang GA Tower 2 po ay unang pinaglaanan ng 300 million pesos para sa renovation para makapagbigay nga po sila ng tinatawag na affordable luxury with convenience para ho sa mga customer. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili sa 0947-434-5555. Pero pinakamaganda, puntahan ho ninyo. Makita ho ninyo, labi pa lang panalo na para kung bumili ng unit sa 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Oras sa buong Kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na lamang bago po menos 2 bago mag 2x2. Susunod na po si Jerry Bahat, Anthony Taberna at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan naman sa inyo ng isang magandang umaga.
Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ay mula po sa isang ano pala ito Norwegian author pala ito, si Jean-Jacques Rousseau. Ang sabi ho niya, there are always four sides of a story: your side, their side, the truth, and what really happened. Kaya kung minsan mo talaga ang hirap po mag-interpret ng isang pangyayari, ano ha? Oo, pero bandang huli, lumalabas din ho ang totoo pagka nakumpleto na po ang investigasyon. Yun ho ang trabaho ho ng media. I-present ang both sides sa lahat ho ng pagkakataon. 2x2, susunod na. Kuya Angel, Angelo Palmones, hanggang bukas. Maganda umaga.